Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Isang mapagpalang pagbati po at welcome na naman sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Babangon team, of course, sa ating Master Control. Kasama natin si Hero. And of course sa ating Wirecast, kasama naman natin si Justin. At of course sa ating live audio streaming at executive producer at the same time, si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyo pong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong shortwave broadcast. Ano po, napapakinggan tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast sa mga pasilidad, gamit ang mga pasilidad ng United States Agency for Global Media o kilala rin sa tawag na Voice of America. Ayan. At kami po ay malugod na maglilingkod po sa inyo sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Makakasama po natin ang ating Philippine Embassy sa Tel Aviv sa bansang Israel. At syempre kapiling po natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon ang ating Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Eileen S. Mendoza. Magandang umaga po, Your Excellency Ambassador Mendiola. Si Ray Sampang po ito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang hapon, Ray, at magandang hapon po sa mga tagapakinig ninyo. Thank you very much po, Your Excellency Ambassador Mendiola. And of course, bukod kay Ambassador Mendiola, kasama rin po natin ang Presidente ng Federation of Filipino Communities in Israel, ang ating Filipino community ron, walang iba, kundi si Miss Jovelyn Tainan. Magandang umaga, Miss Tainan. Si Ray Sampang. Magandang umaga rin po, sir. Alright, okay. Thank you very much, Your Excellency Mendiola and Miss Tainan sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa. Ano po? Siguro unang katanungan ko po ay para kay Ambassador Mendiola. Ambassador Mendiola, how would you describe the relationship between the Philippine Embassy and the host country, which in this case is Israel, Ambassador? Maraming salamat, Ray. Actually, maganda yung relasyon natin with Israel, no? Simula 1957 na nung tinayo ang ating diplomatic relations, tuloy-tuloy yung relasyon natin at ang coverage ng relasyon natin hindi lang historical, hindi lang trade, tourism, pati yung people to people, kundi lalo na meron din tayong isang napakahalagang historical underpinning ng relasyon natin. Ito ay yung pag-rescue ng 1,300 na Israeli refugees, no? Mga Jewish refugees noong panahon ng Holocaust. Ito yung parang building block ng relasyon natin. Kaya unti-unti gumaganda yung relasyon natin hanggang sa kung paano natin nakikita ngayon yung relasyon between the Philippines and Israel. All right. If I'm not mistaken, the Ambassador, yung mga Jewish refugees, I think naisama ito sa biography at ni former President Manuel Quezon. Tama po yun. Sa panahon ho ni President Manuel L. Quezon, 1,300 Jews ho yung inalaw na mag take refuge sa Pilipinas. So kasama po natin sila nung panahon na yon, mga late 1930s hanggang sa 1940s. At actually po, nandito rin sila nung panahon ng giyera sa mga Hapon. Ngayon ho, kinukontinue pa rin natin yung relasyon natin sa mga, ang tawag natin sa kanila, Manilaners. So tuloy-tuloy pa rin ho yung relasyon natin sa kanila, lalo na ho dun sa mga surviving mga refugees
Sa ngayon ho, meron kaming alam na mga 3 o 4 na buhay pa dito sa Israel. Tapos yung mga anak nila, namimit din ho namin. At part ho ng campaign ng Philippine Embassy ma-recognize fully ng Israeli government sa history ho ng Holocaust ang naging contribution ho ni President Manuel L. Quezon para ho sana malagay siya dun sa Yad Vashem Museum na ito ho yung Holocaust Museum, #1 Holocaust Museum ho sa mundo. Maganda po sana kung mailagay natin, maitala yung naging kontribusyon ng Pilipinas at ni President Manuel L. Quezon sa history po ng mga Jewish people. Malalim pala, malalim at saka Oo. historical talaga ang ties between Israel and the Philippines. Pero ilan po ang nasa ilalim ng jurisdiction ng Philippine Embassy natin sa Israel? Meron ba tayong mga Philippine consulates na matatagpuan sa Israel? Wala ho. Actually, wala ho tayong consulate na tinayo ho. Pero meron po tayong isang honorary consul Ayun, na okay. tumutulong ho sa atin sa larangan ho ng turismo at saka ng trade. As of now po, Your Excellency, sa inyo pong data, gano'n na po karami ang mga Filipinos living and working in Israel? Sa ngayon ho, there are less than 31,000 ho na Mhm. Filipinos living and working in 25,000 siguro mga caregivers so mahigit 25,000 mga 27,000 so 27,000 ho na siguro na mga caregivers. Meron hong less than 2,000 na hotel workers tapos meron din ho tayong mga engineers po na nagtatrabaho sa aerospace industries. Okay. Sige. So, ulitin ko lang po Ambassador, Your Excellency, yung tanong na ilan po yung mga kababayan nating Filipinos living and working in Israel? Sabi ko ho, less than 31,000. Mga just over 30,000 ho siya. Ni-round off ko lang ho. Okay. And of course, majority of them work as caregivers? Tama ho. Mga 26,000 ho, mga caregivers ito. At ito pong mga caregivers na ito, Your Excellency, Ambassador Mendiola, they were the ones na kinilala ng Israeli government dahil sa kanilang loyalty, dedication sa trabaho nung panahong lumusob at nagasik ng pananakot at lagim itong grupong Hamas dyan sa Israel. Tama po. Actually, meron ho tayong mga kababayan na ilan po dun sa mga namatay, they died protecting ho, yung mga employers nila. Literally ho, yung katawan ho nila over their employers. At binibigyan ho ng halaga ito ng Israel at ng Israeli government. At sinasabi nga ho nila, magandang yung mga Filipinos ho, mga caregivers ho, and Filipinos in general ho, gustong-gusto ho ng mga Israelis dito. That's nice to hear. Now, Your Excellency, Ambassador Mendiola, pupuntahan ko muna si Miss Jovelyn Taynan, ang presidente ng ating Federation of Filipino Communities. Miss Taynan, Miss Jovelyn, kamusta? Kamusta ka dyan? Yes, sir. Mabuti po. Alright. So, presidente ka ng Federation of Filipino Communities in Israel. Ilan ang mga miyembro ng inyong Filipino community? As per sa record, sir, may 10 organizations under the federation ngayon. But before, it's 25. Pero based din po dun sa nasabi ni Amba kanina na medyo kumonti na rin kasi ang Filipinos dito. And nung nag-start nung giyera kasi tsaka yung pandemic, most of the organizations may na-disband kasi nag-stay na sila sa mga trabaho. But with the church organizations, yun pa rin po yung weekly na meron silang maintained na members. Matanong ko lamang po, Miss Taynan, Miss Jovelyn, ilang Yes, taong ka na dyan sa Israel nagtatrabaho? I'm running 12 years na Uy, po by 12 June. years. 12 Next year. Originally, taga saan ka dito sa Pilipinas? Sa Benguet po, sir. Benguet. Okay. Yes po. Alright, sige. So, ang profesyon mo, trabaho mo dyan, saan? Sa caregiving din?
Caregiving sector po, sir, usually. Sa amin. Okay. So, 12 years ka na nagtatrabaho dyan. So, ano ba yung mga naging challenges mo nung una kang dumating dyan? At paano mo na-overcome yan at nakapag-stay ka dyan ng 12 years? First and foremost, sir, ang usually na challenges ng mga caregivers dito is the culture. Mhm. Kasi iba pa rin po kasi yung kultura nila dito sa atin and yung klase ng trabaho because this is hindi po kasi opisina to eh and 24/7 po yung trabaho ng mga caregivers. Usually na na-challenge dito is mental and emotional. Okay. Alright. Mental and emotional. So, kamusta Yes po, po. kamusta po naman ang communication ng ating mga Filipino communities sa ating Philippine Embassy sa Israel? Basically po, as para sa akin, sir, na nag-serve din po sa community for quite some time. Okay naman po yung relationship. Mas naging okay pa nga din nung mas naging closer nung nagkaroon ng pandemic and then dun sa war because our embassy gumawa sila ng Zoom meeting for the different leaders para magkaroon ng usual contact sa kanila during those times. Ayun. So nafe-feel po yung presence ng embahada sa Filipino community. Okay. Ma'am Jovelyn, balikan ko lang si Excellency Yes po, Ambassador sir. Mendiola. Ambassador Mendiola, so sa pagkakataon pong ito, ano ba yung mga services na ibibigay ng ating embahada dito sa ating Filipino community like what Miss Jovelyn Tainan said na naging maganda naman ang communication, ang partnership nila sa inyo. Although parang bumaba yung bilang ng Filipino communities natin. If I heard correctly, dati 25, ngayon nasa 10 na lang, Ambassador? Actually, ang binabanggit ni Jubay na naging 10 na lang, yun yung mga community organizations na active. Okay. So from 25 noon tapos naging 10 na lang. Mhm. Pero yung numbers na binibigay ko na 30 to 31,000, galing mismo ito sa immigration nila Mhm. na nagbibigay ng mga actually very accurate ho yung mga statistics nila. Mhm. Ngayon, kung ano po yung ginagawa ng embassy, may nabanggit kanina si Jubay, lalo na nung kasagsagan ng war. Maliban sa Zoom, may communities ho kami, may WhatsApp communities kami na tina-target yung mga iba-ibang lugar. Mhm. So, nung panahon ho ng giyera, basta't may sinisirena, yung officer ho natin na in charge sa community affairs ho, nagpapadala na siya ng mga messages sa WhatsApp. Lalo na dun sa mga lugar na alam namin na tinamaan ho ng mga missiles, for example. So, doon pa lang nalalaman namin kung kumusta na. So, nag-check kami kung okay ba sila. So, parang safety check sa mga community members. Kaya ho, nung nangyari ho yung kasamaang palad na may namatay nga ho tayo na kababayan dun sa Rehovot, alam namin na tamaan sila at within 2 hours so nakapag-deploy ho kami ng rapid response team namin para ma-check yung sitwasyon Okay. ho ng mga kababayan natin doon. Kasi hindi ho enough na alam namin Mhm. kung may nangyayari o wala. Kailangan mo talaga doon sa mga sa mga kababayan, sa mga munisipyo para meron ho rin silang benepisyo. Ngayon, after the war ho, nag-focus naman ho tayo sa psychosocial well-being ng community with DOH at saka yung Mariveles Mental Wellness Hospital. Kasi ho, ang nabanggit kanina ni Jubay, di ba? Mental at saka yung emotional part, yung problem, yung how to maintain yung mental well-being, yung emotional well-being. So, nag-launch ho tayo ng programa na ganon. Tapos nitong December 6 ho, nag-one-stop shop po tayo. Lahat ho ng services ng embassy, ginather ho natin, including serbisyong legal ho galing sa mga Pro Bono Alliance sa Pilipinas. So online ho yung mga abogado natin sa Pilipinas. Dinulog ho yung mga problema ng kababayan natin. Meron din ho tayong 2 Israeli lawyers na humarap din. For free ho to lahat ha. Wow. Na doon sa mga kababayan natin na may problemang immigration. Mhm. Alright.
malawak pala. Pero sa ngayon po, may mga distressed OFWs pa ba tayo na nasa kalinga ngayon ng ating embahada? Meron ho habang panahon dapat nasa caregiving. Oo. Kailangan ho tulungan sila na mag-transition into entrepreneurs. Tama, oo. So yun po. Yes namin, Okay. Nawawala. Ray, Yes, opo, medyo nagkaroon lang tayo ng medyo naglag tayo. Opo, medyo naglag lang po tayo. Pero ulitin ko po, maganda po yung nababanggit nyo, Ambassador, na hindi naman kinakailangan panghabang buhay. Nagtatrabaho sila sa ibang bansa tulad ng ating mga OFWs. At pag uwi nila dito, they need some financial stability to sustain yung kanilang mga pangangailangan, lalo na kanilang pamilya. So sa ganyang sitwasyon, nagsasagawa po kayo ng mga seminars, orientation at workshops para buti ito sa mga would-be OFW entrepreneurs natin. Meron ho. Nung December 6 ho, nilaunch natin yung sa one-stop shop po nga natin na financial literacy program. Pati ho, nabanggit ko kanina, yung psychosocial, di ho ba? Yung hindi lang ho kasi ang focus yung mga matatanda. Ang nakalimutan ho natin kasi, yun yung mahirap nating mag-gather, yung mga kabataan, yung mga bata. Meron din ho mga bata dito na Filipina, kailangan din ho bigyan ng atensyon. So nagkaroon ho tayo ng art workshop Okay, alright. na sa pakikipagtulungan ho ng operation beginning February ho. Yung financial literacy program din ho, we will work on creating programs doon. Pati na rin ho sana in partnership with Ateneo de Manila University, kasi gusto ho natin na yung financial literacy talagang may feasibility study na sila na pwede nilang gamitin para sa pag-uwi sa Pilipinas. Alright. Yan lang ho yung mga iilan sa mga programa natin. Pero of course, nandiyan pa rin lagi yung inyong mga assistance to nationals, yung pag-process ng mga documents ng ating mga OFWs. Ano po? Oho, consistent ho yan. Lahat ho ng serbisyo ng embassy, yung mga report of birth, notarials, passport, at saka yung mga services ho ng OWA at saka ng DMW. Kumpleto ho yan, ginagawa ho natin. At actually ho, basta't ho may 20 na katao sa isang lugar na nag-signify ng interest nila, pinupuntahan ho natin. Kasi ho, aware ho tayo na ilang beses lang sa isang buwan nang meron ho silang day off. So as much as possible, pinupuntahan ho namin dun sa lugar nila, sa mga syudad nila, para mag-conduct ng outreach. Alright. Iba-ibang lugar ho napupuntahan namin. And balik, sa loob ho ng isang araw nagagawa namin yun eh. Wow. Balikan lang ho. Wow. Ay, nakapagsagawa na po ba kayo ng voters registration para sa overseas voting sa darating po na eleksyon? Bukas na ho yung aming registration. Actually, yung kinuwento ko ho sa inyo na December 6 na one-stop shop, kasama ho din Kasama doon na yung yun. registration doon. Okay. Alright. So as we speak now, medyo marami-rami na rin po ang nagpa-register, Your Excellency. Panaka-naka pa lang po. Actually, siguro mga 100 pa lang ho ang nakapag-register. Maganda na nga actually sa 100. Pero para sa akin, sana mas Dumami pa. through this program po, sana mapanawagan yung mga kababayan natin na magrehistro. Alright. Okay. Ambassador, balikan ko lang po si Miss Tainan. Si Miss Jovelyn Tainan. Jovelyn, nakapag-register ka na ba para sa overseas voting? Yes, sir. Registrado Nag-vote siya. ako actually last year. Okay. Okay, sabihin mo. Ray, siya? Endorser namin Ay, siya. endorser. Okay. May video yan. Nag-come out, go out and register and go Ayun, out and vote. May ayun. ganyan si Jubay. Ayan, sige, maganda 'yon. So endorser ka pala ha. At siguro dalasan mo pa para mas lalo pang dumami yung magpa-register, Jovelyn. Sabihan natin yung mga kababayan. Okay. Anyway, Jovelyn, maraming sinabi si Ambassador tungkol sa mga serbisyo ng ating embahada.
particularly itong pagpe-prepare sa mga OFWs sa pag-uwi, pabalik dito sa Pilipinas once na mag-decide kayong umuwi at mag-stay na for good at to be financially stable dito sa bansa natin, sa Pilipinas. Nag-a-avail sa panig o sa punto de vista ng ating Filipino community, ina-avail ba nila to at talaga bang marami tayong mga kababayan na shall we say, talaga nagpaplano ng umuwi at mag-stay na sa Pilipinas? Actually, yes, sir. After nung war, during the war, nung dumating si Amba dito, actually, mas marami yung nag-decide to go home, no? Pati hanggang ngayon, may mga gusto pa rin umuwi dahil matagal na din sila dito and the others, wala na din po silang papel. So, ang laki ng tulong nung repatriation program na ginawa nila nung last. Kasi marami din na umuwi na, but of course, ito rin yung minsan sa Filipino community. Minsan kasi sa tagal namin dito, nakakalimutan na we need to prepare for the future. So, minsan hindi na nila na-avail yung ibang programs ng OWA and then the other programs na kailangang i-avail muna dito bago umuwi sa Pilipinas for future purposes. Kasi minsan yung mga ibang umuwi na gusto ulit bumalik mag-abroad. Ayun. I think yun yung isang nagiging sad na reality, no? opo, sa mga nag-for good na hindi ready and then gusto ulit mag-abroad Yeah, syempre, because of family needs. Yung pagbalik nila, yun ang mas mahihirapan na sila pabalik sa abroad, ano? Yes po, sir. At saka for pag repatriated na kasi pag galing dito, hindi ka na pwedeng bumalik ulit. Oh, okay. Once na repatriated na, hindi na pwedeng bumalik. Tama ba yun? Yes, sir. That is, yun na po talaga yung niya. Okay. Tama ba yun, Ambassador Mendiola? Once na repatriated na, hindi na pwedeng bumalik sa Israel? Yung sa programa kasi ng DMW, pag you availed of the repatriation, hindi ka na pwedeng bumalik kasi voluntary ka nang nagsabi na aalis. Pero ang kapalit nun, ilalagay nila sa isang listahan naman for deployment sa ibang mga bansa na nangangailangan din ng workers na part ng government-to-government exchange, yung government-to-government agreement. So meron silang alternative way na pwedeng puntahan. At the same time kasi yung mga nariripat, nabibigyan din sila ng mga pera sa Pilipinas na to tide them over, no? So kasi iniiwasan natin yung may unfortunately meron din nangyari na yung mga naunang naripat bumalik din tapos humihingi ulit ng ripat. Parang libreng uli. So siyempre, pondo ng gobyerno and we want to make sure that the money of the government goes to those who really want to go home. And for those that we repatriated most recently, yung after the Iran war, yan mo talaga yung talagang makikita mo na uwing-uwi na sila kasi they suffered trauma from the war. No? So, nung we had about 213 thereabouts na mga from the Iran war, we had about 213 na gustong umuwi. Tapos yung from itong figure ko as of July pa to, no? Opo. Siguro we had about as of August pala 20, we had 1,631 repatriations Dami. mula October 7. Mula October 7 yon. So malaking number siya. Pero of this, meron din maliit na figure na nakita namin bumalik. Okay. So, Alright. unfortunately. Oo. Ayun. Alam ni July din siguro. Ang tanong ko doon, paano sila nakabalik? Repatriated na sila? Ayun na nga. Yun na nga. Kasi yung iba dito may mga papel so they can easily go back. Pero kasi ang usapan talaga, ang gustong mangyari ng DMW din, we repatriated really those who want to repatriate for good. Kaya in-offer yung programa. Okay. Ayan. Yun yung Anyway, ang Pilipino resourceful talaga, no? Okay.
Anyway, True. okay. Pero anyway, They have the reasons. They have the reasons. Ganun na lang Yes, siguro. yes, yes. They Opo. have the reasons. And ano na lang, Yes. we take it in stride. It's Opo. part of the experience, Ray. Opo. Pero dumako naman ako sa ibang usapan, medyo lighter na topic naman, ano po, Ambassador. Ilang araw na ano kasi magpapasko na, ano po. And of course, ang ating Filipino community and the embassy, ano ba ang mga naka-line up na activities para sa mismong araw ng Pasko or leading to Christmas para naman maramdaman ng ating Filipino community yung Christmas spirit diyan sa Israel? Nung ano nga, yung kinukwento ko sa yung one-stop shop noong December 6, kasama na rin yung Kasama na rin doon. Paskong Pinoy. Mhm. Oo. So, nagpa-contest kami ng parol making at nagkaroon kami ng Christmas tree lighting. Pero ang highlight nun, Ray, we asked each participant kung pwede to make a wish. Oh, okay. No, yung bali dinecorate namin yung Christmas tree with the wishes. Gumawa kami ng star, tapos sinulat nila doon yung mga wishes nila. Karamihan doon sa mga nag-wish, of course, they wish for peace, for good health, for prosperity. At meron din nag-wish ng US visa, ng house and lot, ng kotse, Okay. iPhone 17 ba yun, yung latest iPhone. Okay. Yung mga ganon. At saka meron parang 2 gig daw sa memory. Yung mga ganon. Okay. But it's a campaign na we've done. But one of the highlights that we've done so far is actually dun sa yung isa sa mga parol natin na galing sa Pampanga, galing sa San Fernando, bigay ni na Mayor Vilma. Mhm. We were able to hang it dun sa Church of the Annunciation sa Nazareth. Alright. Sa manger mismo. Wow. We were able to work it out with the Franciscans na in-offer namin sa kanila yon. Sabi namin, baka gusto ninyong ihang kasi yung, di ba, yan naman yung simbolo din ng Yes. mga Pilipino. Mhm. At karamihan din ng mga church goers dito Pinoy. Mhm. I think it's the Pinoys who drive the churches here in Israel, lalo na yung mga no. So, nagpadala sila ng mga picture. It's a work in progress. Baka tapos na siya ngayon. Nandoon siya sa taas ni na Mama Mary, Wow. ni na Joseph, at saka ng baby Jesus. Wow. Nandoon siya. That's a parole made in the Philippines, ano? Yes, Sa yes. Israel. Balik Wow. siya na gano'n na yung Pampanga parol. Yes. Balikan ko lang Ambassador si Jobilin. Jobilin, so Yes, sir. paano po nyo sineselebrate ang Christmas yung ating Filipino community dyan together with our Philippine Embassy? Although sinabi nga ni Ambassador na doon sa one-stop shop nagkaroon na. Pero ibig sabihin, yung mismong araw ba ng Christmas, halimbawa 24, 25 or even 26, paano nyo sineselebrate as a Filipino community? As a Filipino community, sir, hindi po kami nagkakaroon ng yung talagang gathering as one, no? Mhm. Kasi nga, yung day off kasi ng bawat caregivers differ from each other. Iba-iba. So parang may lalabas ng 24 na pinapayagan ng mga employers. And come to think kasi na yung this week, ma'am, katatapos ng Hanukkah ng Jewish, no? So para magkasunod lang kasi siya. Hanukkah ng Jewish tradition, Jewish people, tapos yung week ng Christmas natin. So usually hindi nila pinapalabas yung mga caregivers. Yung ibang employers naman na nakakaintindi sa tradition natin, binibigyan ng oras or yung 24 mismo or 25, binibigyan naman ng time yung mga caregivers na lumabas para mag-celebrate din. So usually ang ginagawa ng mga Pilipino is by group, sir, during weekends, Friday, Saturdays, mga ganon, nagkakaroon ng groupings yung mga Filipinos na to travel to Nazareth, to Jerusalem, yung mga places na may mga Christmas lights, at saka may mga ibang gatherings din na ginagawa in their own churches to celebrate the Christmas season. And of course, ano bang usually na inihahanda ng mga Filipino community maging ng Philippine Embassy kapag ganitong mga papalapit ng Christmas season?
Barbecue. Meron din ba lechon dyan, Barbecue, ganun. Ambassador, Your Excellency? May lechon ba rin ba dyan? So far sa mga almost 9 months ko, wala pang Wala. lechon ako nakita. Okay. Pero may mga crispy Pero pata meron. dyan, may pork belly dyan. Okay. Sige. So happy meal pagka Happy meal. pagka may baboy. Okay, sige. Anyway, so although gustong-gusto kong pahabain itong ating usapan, our Ambassador Miss Jovelyn, kasi talagang alam naman namin na yung importansya ng ating mga overseas Filipino workers, dahil ngayon December is also Overseas Filipino Month. Ngayong December. And of course, that includes our overseas Filipino workers and ating mga Filipino diaspora nasa iba't ibang bahagi ng bansa. That's why mahalaga itong buwan ng December na ito. Pero siyempre, gusto ko man pahabain, kaya lang we're running out of material time. Siguro message na lang at siguro yung napaka-importanting mensahe ni Ambassador. Gusto ko pa, pwede bang mag-extend? Sinisuggest ko yung mga hindi na, mensahe na lang po, your Ambassador. Hingi na lang ako ng part 2 kay Ambassador. Kulang nabitin ako yung message na lang ni Ambassador. Ray, para sa mga tagapakinig ninyo, para sa mga community natin dito sa Israel at sa buong bansa, lahat ng Filipino diaspora worldwide, gusto namin, from the Philippine Embassy to all of you, from the Philippine Embassy in Israel to all of you, we wish you peace, health, prosperity, and happiness ho. This greeting is coming from the Holy Land. May peace prevail in this region para ho tuloy-tuloy na ho yung prosperity nating lahat. Alright. Miss Jovelyn? Sir. For us naman po, maraming salamat, sir, for the opportunity na nagkaroon kami ng time for you for this interview. And for us also, nakakamiss na umuwi sa Pilipinas, and of course, tagal namin dito. We long for the family gatherings, but despite of it, alam naman natin yung reason kaya kami nalayo sa family. So we're hoping and praying na maging okay din lahat yung family namin dyan sa Pilipinas, and as well as sa ating government, para po pag umuwi na din kami, maging okay din po yung maging sitwasyon ng pamilya namin. So we do not have to go far na matagal sa malayo dyan sa Pilipinas, because that is what we are praying for. And wishing you all blessed and prosperous Christmas this year. With that, maraming salamat po, Your Excellency, Ambassador Eileen S. Mendoza, ang ating Philippine Ambassador to Israel. Thank you very much. At kay Miss Jovelyn Taynan, ang Presidente ng Federation of Filipino Communities in Israel. Maraming salamat po, Ambassador. Maraming salamat, Miss Taynan. Thank you. Maraming salamat, Ray. Thank you. Merry Christmas din sa inyong lahat. Merry Christmas po. Ayan. Merry Christmas. Okay. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating episode ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Tampok natin ang ating Philippine Embassy in Tel Aviv, Israel, and of course, ang ating Filipino Community or Federation of Filipino Communities in Israel. Sa ating embahada, of course, ang ating pong heartfelt gratitude and appreciation para sa kanyang oras na ibinahagi sa atin, Ambassador Eileen S. Mendoza, na ambassador natin to Israel, at si Miss Jocelyn Taynan, Presidente ng Federation of Filipino Communities in Israel. Ito po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan po ng ating Babangon team. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang episode ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.